lalo na sa ating kahit Pastor Ramon Senior, Pastor Ramon Junior, Pastor Rio, Pastor Jusel, at sa lahat ng mga kapatiran dito ngayong umaga. Salamat at higit sa lahat sa ating dakilang Panginoon na gumagabay sa atin sa umagang ito. Praise the Lord, hallelujah. Praise God. Bago tayo manalangin, babasahin ko muna ang isang talata. Tawag dito, sa mga ngaral o Ecclesiastes, talata 3, versikulo 1. May oras na nakatakda para sa lahat ng gawain dito sa mundo. Praise the Lord, hallelujah. Dakilang Diyos na aming Ama, salamat sa humagang ito na dinala mo kami na safe and sound. Salamat Panginoon sa iyong salita na aking binasa sa kaligitnaan namin. Salamat Panginoon, ang iyong lingkod ay iyong gabayan po Panginoon. Wala akong magagawa sa aking sarili Panginoon sa oras na ito, kundi ang iyong Espiritu ang gumabay sa akin na bawat salita na lumabas sa aking bibig o dila Panginoon ay iyong salita. Ay hindi po para sa akin lamang kaalaman. At salamat Panginoon, i-bless mo po ang lahat na narito ngayon. Kung ano man kayong nilaramdam Panginoon, I rebuke them in the name of Jesus. Na lumabas sa lahat, lalo na sa aming pag-isip, para hindi ma-distract ang aming mga pakikinig sa iyong mga salita. Salamat Panginoon, punuin mo po na iyong mga anghel ang paligid at mga upuan na bakante Panginoon, na darating ang panahon na ito po ay mapupuno na iyong mga tagapagkinig at ng iyong mga anak Panginoon. Salamat po ang itong lahat ng sabot dalangin ay binabalik ko sa iyong dakilang pangalan. In Jesus' name we pray. Amen. Praise the Lord. Hindi na po tayo makaupo mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Minsan sa ating mga ganitong bagay, minsan may mga distraction, no? Tinatawag natin. Nung nakaraang araw, yung electric fan ko, na short circuit siguro. So tuwing pasok ako sa kwarto, pinupawisan ako, mag-study sana ako, so hindi ako mag-concentrate. Kung doon naman ako sa labas, ang barracks, yung mga tao rin, ang ingay. So, salamat sa Panginoon na kahit na ganun pa man, ay binigyan niya rin ako ng konting kaalaman na kanyang mga salita ay aking mabulay-bulay. Ilang araw na short circuit, so hindi ako makatulog. Lumalabas ako doon sa may balkon. So nagpapahangin, matuyo na yung pawis ko, saka na ako papasok. So mga 11 or 11:30, saka na ako makatulog minsan. So gabi na. So pagka alas 5, 5 AM, gising. So sa umagang ito mga kapatid, ang ating talakayin ay ang season o panahon. May kanya-kanyang oras ang lahat. So it's a season. No? Main topic is a worst season sa ating buhay habang tayo nabubuhay dito sa mundo. Sa verse ko, mga ngaral, verse talata 3 hanggang 1 hanggang 11 ito mga kapatid. So sa unang talata, unang bersikulo ay may oras na nakatakda para sa lahat ng gawain dito sa mundo. Number 2, may oras ng pagsilang at may oras ng kamatayan. May oras ng pagtatanim at may oras ng pag-ani. Praise the Lord, hallelujah. Ang pag-oras ng pagsilang, lalo-lalo na sa mga bata mga kapatid, ay dyan natin maramdaman ang kaligayahan ng bawat isa, lalo-lalo na sa ina at ama na batang isisilang. Kaya, kahit na mga kamag-anak natin o mga kaibigan ay tuwang-tuwa sa mga bagong batang isinilang. So, ganoon ang mangyayari sa ating buhay mga kapatid. E nang dumating ang panahon na may oras ng kamatayan, ay dyan na naman natin nafe-feel ang mga pighati at sakit sa ating buhay, lalo-lalo na ating kapamilya. Praise the Lord. Kaya mga kapatid, sa bawat yugto ng ating buhay, ay hindi natin nalalaman ang
ang nangyayari sa bawat oras. May oras ng pagtatanim at may oras ng pag-aani. So, ito ang season o panahon. So, kung magtanim tayo ng palay, naalala ko is 3 months bago ito tawag nito, aanihin. 3 months. So, kung sa Mindanao pa sa amin doon, ay 3 seasons kami tatlong taniman. Kasi tuloy-tuloy yung tubig doon sa So, 3 seasons mo. Dito naman siguro, iwan ko may taniman, nag-aano na tayo sa ulan. So, yun ang season dito. Kung wala, nagtuyot talaga. Yung mga bundok natin, nag-brown na. So, ayan, ang mga minsan sinusunog, kung anong purpose, sinusunog ang mga bundok. Praise the Lord. May oras ng pagpatay at may oras ng pagpapagaling. Minsan sa ating buhay, mayroong nagkasakit. So, namatay. May oras din na minsan, ang magkasakit ay gagaling. So, ganoon ang season ng ating buhay, mga kapatid. Praise the Lord. May oras ng pagsira at may oras ng pagpapatayo. Minsan sisirain natin ang isang lugar para lang makapagtayo ng isang struktura. Ganoon na nangyayari, mga kapatid. Lilinisin natin, bubungkalin. Kung walang budget, ay gawa natin sira. Pero kung may budget, tuloy-tuloy ang pagpapatayo ng mga struktura. May oras ng pagluha at may oras ng pagtawa. Minsan sa ating buhay, hindi natin maiwasan na tayo tumatawa, na lumuluha. Dahil hindi natin alam hindi ko rin alam kung ano mga bagay-bagay na minsan may mga taong nalulungkot, kung anong dinaramdam, kung anong kulang sa kanila. Kung naging masaya naman, ay nagtatawa. Kung minsan, maririnig natin ang mga tawanan ng mga tao, lalo-lalo na sa mga labas. Lalo-lalo na sa mga bidyukahan, sa mga inuman. Diyan mo maririnig ang mga tawa na minsan parang unlimited. Praise the Lord. May oras ng pagkakalat ng bato, may oras ng pagtitipon nito. Praise the Lord, hallelujah. Kung minsan sa tumitipon tayo ng mga gamit, ng mga pa mang bagay sa ating buhay. Minsan itapon natin. So ganito ang nangyayari sa ating buhay, mga kapatid. May oras ng pagsasama at may oras ng paghiwalay. Praise the Lord. Minsan sa isang tao, lalo-lalo na magkarelasyon, o boyfriend man o mag-asawa, minsan may oras ng pagsasama na maging maligaya, masaya. Darating ang panahon, kung hindi talaga sila para sa tinatawag na hindi sila para nagkatagpo pero hindi tinadhana. No? Ganon din sa mag-asawa. Minsan hindi compatible sa isang bagay, hindi magkaintindihan hanggang sa oras ng hantong sa paghiwalay. Praise the Lord. Kaya ganon ang nangyayari, mga kapatid. Kaya sari-saring nangyayari sa ating paligid, sa ating palibot. Praise the Lord. May oras ng paghahanap at may oras ng paghinto ng paghahanap. Praise the Lord. Minsan sa ating trabaho, mayroong mga taong stable, mayroong taong naghahanap, mayroong taong kulang ang sahod, mayroong taong sobra-sobra ang sahod. Praise the Lord. Ganun po ang ating season. So ganun ang nangyayari sa ating buhay. Minsan hindi natin alam, may mga taong dahop sa pinansyal. Mayroong sobra-sobra sa pinansyal. Pero minsan makikita mo na mas masaya pa yung dahop sa pinansyal, yung mga taong masayahin. Minsan may tao may pera pero hindi mo alam rin na minsan naging malungkot. Kagaya ng naalala mo dati yung isa naming at may-ari ng aming construction na pinatrabaho no, Aboitis. I-mention ko na talaga. Aboitis Company.
Alam ninyo kung sino nakakilala kay Abuitis? Yung may-ari po ng power company, yung dating, hindi kaya, ano ko na lang talaga para makilala ninyo, yung may-ari ng Super Ferry, Tugo. Yan ang Abuitis. So, kilala ko yung may-ari noon. Doon kami sa Cebu, nung umuwi yung may-ari galing Davao, hindi ko alam bakit nagpakamatay. So kaya hindi ang financial o pera o kayamanan hindi maging sa ating buhay. Guarantee na mga bagay na yun ay ikaw ay maging maligaya. So praise the Lord. Kaya may oras ng pagtatago, may oras ng pagtatapon. Praise the Lord. May oras ng pagpupunit, may oras ng pagtahi. Praise the Lord. Minsan sa ating buhay, ang nangyayari, minsan may mga broken, may mga broken tayo, ano tawag nito, yung mga sa ating buhay na minsan hindi natin mawari kung ano yung mga bagay na kung broken, o tawag nito, isa sa main ito, broken heart, ganyan, sa family problem. Praise the Lord. Pero may oras din ng pagtatahi or either yung saan sa Tagalog yung pagsauli sa bawat isa, yung pagsauli ng relasyon sa bawat isa. Praise the Lord. May oras ng pagtahimik at may oras ng pagsasalita. Minsan isa na rito yung mga tao may mga problema, minsan tahimik. Diyan mo makikita ang kalungkutan sa kanila kahit nasabihin, kahit na tanungin mo o ano pa mang mga bagay na gusto mo itanong sa kanya, halos hindi maka yung kanyang bibig. Makabuka. Pero pag may sayahin siya, kahit na anong bagay, kahit na anong sabihan, maririnig mo na lang ang kanyang tawa, mga halakhak. So ganito ang nangyayari sa ating buhay, mga kapatid. May oras ng pagmamahal at may oras ng pagkagalit. So kagaya ng isang relasyon, lalo na sa ating mga dati, BF, girlfriend pala kayo, BF, boyfriend, girlfriend. So meron ding galit-galit, kunti. Meron ding, tawag nito, pagmamahal, ganun din, lalo sa magpamilya. Lalo sa mag-asawa, minsan mga kapatid o mga kamag-anak, minsan may mga samaan ng loob, pero magsaulian, magkaibigan, may samaan ng loob, pero magsaulian. So yun ang pagmamahal. May oras ng digmaan at may oras ng kapayapaan. So ito ay isang natural na bagay sa ating buhay, mga kapatid. Digmaan sa ating sarili. Minsan, hindi literal na digmaan sa sanlibutan. Ganon na rin yun. Literal, may digmaan. Since na hindi pa tayo pinanganak, mayroon ng digmaan. So ito ay digmaan sa ating sarili. Minsan, hindi natin maintindihan kung ano ang nangyayari sa ating sarili. Minsan, tayo ay mapayapa, lalo na kung natutulog tayo, mapayapa tayo makatulog. Minsan, kung ang digmaan sa ating sarili, minsan hindi tayo mapakali, hindi makatulog hanggang mag-umaga, napupuyat. So ganun ang nangyayari sa ating buhay, mga kapatid. Lalo na ngayon na tayo ay kay Kristo. Nakipagdigma tayo sa libutan dahil ang ating kaaway sa palibot ay nandyan. So, si Satanas, hindi yan mag-disturb po sa mga kaaway ni Satanas, ay si Jesus. So, hindi makayanan ni Satanas ang pag-away kay Jesus. So, tayo ang kanyang tagapagsunod. Ang mga pitfall sa Panginoon ang kanyang inaaway. Binibigyan ng mga pagsubok. Praise the Lord. At lahat na bagay. Kung sa mga ating problema, mga ano pa dyan, na nangyayari sa atin. Kung ang mga oras na ito ay nakda na ng Diyos, ano ngayon ang kabuluhan ng pagsisikap ng tao?
Ang pagsisikap ng tao, mga kapatid, ay walang kabuluhan. Lalo-lalo na kung wala tayo sa Panginoon. Dahil, sabi ni Solomon, nakita ko ang mga gawaing itinakda ng Diyos para sa tao. At lahat ng ito ay inihanda ng Diyos na mangyari sa takdang panahon. Binigyan niya tayo ng pagnanais na malaman ang hinahanap, pero hindi talaga natin maunawaan ang ginawa niya mula noong simula hanggang wakas. Praise the Lord. Naisip ko na walang pinakamabuting gawin ang tao kundi magsaya at gumawa ng mabuti habang nabubuhay. Gusto ng Diyos na kumain tayo, uminom at mapakasaya sa mga pinaghihirapan natin dahil ang mga bagay na ito ay regalo niya sa atin. Alam ko ang lahat ng ginawa ng Diyos ay nagpatuloy mapakailanman at wala tayong maaring idagdag o ibawas dito. Ginagawa ito ng Diyos para magkaroon tayo ng paggalang sa Kanya. Ang mga pangyayari ngayon at ang mga pangyayari pa lang ay nangyari na noon. Inuulit lang ng Diyos ang mga pangyayari. Nakita ko na rin ang kasamaan ang naghari rito sa mundo sa halip na katarungan at katawiran. Sinabi ko sa sarili ko, hatulan ng Diyos ang matutuwid at masasamang tao. Dahil may itinakda siyang oras sa lahat ng bagay, sinusubok ng Diyos ang mga tao para ipakita sa kanila na tulad sila ng mga hayop. Ang kapalaran ng tao ay tulad ng hayop. Pareho silang namamatay, pareho silang may hininga, kaya walang inilamang ang tao sa hayop. Talagang walang kabuluhan ang lahat. Iisa lang ang pagtutunguhan ng lahat. Lahat ay nagmula sa lupa at sa lupa rin babalik. Sino ang nakakaalam kung ang espiritu ng tao ay umakyat sa itaas at ang espiritu ng hayop ay bumababa sa ilalim ng lupa? Kaya naisip ko na ang pinakamabuting gawin ng tao ay magpakasaya at pinaghirapan niya. Dahil para sa kanya, yun ay walang sinumang makapagsabi sa kanya kung ano ang mangyari kapag siya ay namatay. Praise the Lord. Ito ang sinabi ni Solomon sa kanyang pag-iisip, mga kapatid. Pero sa ating mga kapatid, nung una tayo, hindi pa natin nakita ang kabutihan ng Panginoong Diyos. Tayo ay napakasasa sa mga bisyo, sa mga kung ano-ano pang nasa sanlibutan. Hindi natin alam kung ano ating ginagawa. Kaya minsan, kahit na ano pa bang kung ano pa bang ating ginagawa sa ating buhay, hindi natin nalalaman na ang mga bagay na ginagawa natin ay isa palang kasalanan sa harap ng Panginoon. Binigyan tayo ng Diyos nung tayo isinilang hanggang sa paglaki natin. Mayroong mga taong nalulungkot, mayroong taong masayahin, mayroong taong sagana sa buhay, mayroong taong na-hope sa buhay. Minsan nakikita natin sa paligid natin ngayon, bawat ginagawa ng mga taong hindi pa nakakilala sa Diyos kagaya natin noon, na kahit saan-saan na lang pumupunta sa tuwing kagaya nitong linggo. Nag-iinuman, naghahalakhakan. Praise the Lord. Kaya hindi nila alam kung ano nangyari sila kapag sila ay namatay. Sa sinabi ni Solomon, magpakasaya ka habang ikay nabubuhay. Ang iyong pinaghirapan, magpakasaya ka. Totoo yun, mga kapatid. Dahil noong panahon na wala pa tayo sa Diyos, tuwing sahod natin, may plano na tayo. Anong plano natin? Pare, saan tayo ngayon? Pare, bye, saan tayo punta? Praise the Lord, hallelujah. Pero nasumpungan natin ang Panginoon ng panahon tayo ay nagbago. Ginuha tayo ng Diyos sa putik ng sa putik at binago. Ngayon nagbago ang ating pananaw sa buhay. At tayo ay narito sa sambahay-sambahan ito, nagpupuri sa Diyos. Dahil alam natin kung saan tayo patutungo. Kung sakaling mamatay na tayo ngayon,
kundi masumpungan natin na ating espiritu o kaluluwa ay pupunta sa kaharian ng Diyos. Everybody say, praise the Lord. Amen. Hallelujah. Kaya ang bagay ng panahon, ng worst season sa ating buhay, mga kapatid, huwag nating isipin na habang na tayo nasa lupa pa ngayon, paano mga bagay na mga sakripisyo, mga problema, mga bagay na nakasagabal sa ating pagsamba sa Diyos. Huwag nating hayaan na tayo magtumba. Dahil ang kaaway 24 hours na nagmamasid sa atin. Praise the Lord, hallelujah. Hindi tayo ang kinakalaban ni Satanas, kundi ang Diyos, ang Panginoong Hesus. Kaya, bigyan niya ng problema ang mga tao para makita ng ating Panginoon kung ano nangyayari sa atin. Bigyan niya ng mga sakit. So nakikita ng Panginoon kung anong nangyayari sa atin. Sa atin hindi natin maramdaman kung ano nararamdaman ng ating Panginoong Hesus. At habang tayo'y sinasakit ng kaaway. Kaya kung ano mang mga bagay na ating nangyayari sa ating buhay ngayon, nahirapan ka man sa buhay, nagdurusa ka man sa mga bagay-bagay na narito sa lupa, financially, family problem, o ano pa mang mga bagay. Praise the Lord. Na hindi naayon sa kalooban ng Diyos. Kaya sinabi sa Isaiah 9:6, ipinanganak ang isang batang lalaki na maghari sa amin. Tatawagin siyang kahangahangang tagapayo. Praise the Lord. Yung sabi ni Sister, ano kanina, no? Kalimutan. Minsan makalimutan ko ang pangalan ni, Sister, ano ba? Sister Melissa ka pala. Kung wala pa ang Diyos sa kanya, kung hindi pa siya pinapayuhan ng Panginoon, iwan ko kaya, ano kaya mangyayari? Siguro, maghalo ang balat sa kinalupan. Pero salamat sa Panginoon na ibinigay ang isang bata na isang hangang tagapayo. Na ang pangalang yun ay ang ating Panginoong Hesukristo. Kundi dahil sa Kanya, ang lahat ng mga bagay na masama na ating ginagawa, lalo-lalo na nagkukutya sa atin, siguro hindi natin malaman kung anong gagawin. Kapag walang sa atin, nag-control sa atin. Ngunit salamat sa banal na Espiritu na yun ang napipigil sa atin sa mga ganyang bagay. Makapangyarihan Diyos, walang hanggang Ama. So mga kapatid, karamihan sa atin dito, malayo tayo sa ating mga magulang. Yung mga walang magulang, malayo sa asawa. So, ang ating Ama ay ang ating Panginoong Diyos. Kung ano mga problema natin, minsan, doon tayo pumupunta sa mga tao na unbeliever. Lalo-lalo na sa relasyon ng mag-asawa. Maghingi ka ng payo, lalo-lalo na kung nag-away. Sabihin na, hiwalayan mo yan. Ito, ganyan. Pero, para sa atin, salamat sa Panginoon na mayroon tayong Panginoong Diyos. Kahit pa man kung anong mga away ninyong mag-asawa, nasa gitna ang Panginoon ng tagapayo sa bawat isa sa atin. Praise the Lord. Prinsipi ng kapayapaan. Praise the Lord, hallelujah. Ang prinsipi ng kapayapaan, mga kapatid, minsan, ang mga mayayaman, sabihin ko ulit, hindi ko alam kung anong nangyari, isa siyang mayaman, bakit nagpakamatay.
Anya na ang isang barko, power, sort, power supply, NGCP, isa sila sa mga ano ng NGCP. Pero bakit nagpakamatay? Sobra-sobra na yung pera nila. Ang sakop nila ay Davao City, Cotabato City, Mactan, Cebu, Subic. Nakarating ako ng Subic dahil ginawa namin yung dati. Ang may-ari niyan. So, makikita mo, ang Negros nag-immigration, andyan hanggang ngayon, buhay pa. Nagalangoy pa. Pero yung Super Piri, pinibigta nila para sa power supply. So, ganun mga kapatid, ang tao walang kapayapaan, kahit na ano pang karaming pira sa'yo, talagang hindi mapakali hanggang sa umabot sa kamatayan. Kikitilin niya ang buhay niya. Dahil hindi siya mapakali. Pero salamat sa Panginoon, kahit na ganito lang ang ating buhay, kontento na tayo sa mga bagay na ating nakikita, ating sa pagkain. Ngunit oo, alam ng Diyos yon na minsan tayo naghihinaing. Sabihin natin, gusto ko sanang kumain ng ganito, pera, na lalo-lalo na kung may mga bilihin, pero God's will provide. Kaya mga kapatid, sa oras na ito, never give up. Magpatuloy lang tayo mga kapatid. Dahil alam natin, hindi tayo naghahangad ng kayamanan sa lupa. Kundi, naghahangad tayo ng kayamanan doon sa langit. At makasama natin ang ating Panginoong Hesukristo pagdating ng panahon. That is a good season for us. Not a worst season na habang tayo naririto. Ang worst season na narito tayo ngayon ay meron tayong Panginoon na tagapayo. Kapayapaan, nagbibigay ng kapayapaan. Tagapayo. So, kailangan lang dito mga kapatid ang discernment o kaalaman kung ano ang pinapagawa ng Diyos sa atin. At salamat sa Panginoon kay isang testimony ni Sister Melissa na ang Panginoon ang nagapigil sa kanya, pinapayuhan siya, huwag mong gawin yan. So praise the Lord. Sa bawat isa sa atin makapagpigil. So yun ang season na kanya. Na testimony ni Pastor Arnel na dati sila makakilala, hindi ganyan si Sister Melissa. Pero ngayon, iba na. So, that is the worst season nung nakaraan. Pero ngayon, a good season ngayon. Kaya pagpatuloy lang tayo mga kapatid. Kung sakali mang may mga panahon na tayo ay nalulungkot, may mga problema o anong bagay na sabi natin hindi natin makayanan. Sabi ng Panginoong Jesus, come. Come to me, all of you are weary. No? Lumapit kayo ng pabagal at nabibigatan at pahingahin ko kayo. Matthew 11:28. Ay mga kapatid, kung patuloy lang tayo sa ating hadikain, huwag tayong tumigil kung saan man tayo ilagay ng Panginoong Diyos. Praise the Lord, hallelujah. As bilang example, hindi ko na magpanagmalaki ang sarili ko. Oo, nagkaroon ako ng mga time na nabackslide ako. Pero pinapayuhan ako ng Panginoon tuwing natutulog ako. Bumalik ka. Come. Dahil ang sanlibutan, nandyan lang yan. Pag mawili ka, talagang mawawala ka sa pananampalataya. Kaya malaki pagpapasalamat ko sa ating Panginoon sa tulong ng kanyang banal na Espiritu. Nung pagdating ko unang-una talaga dito sa pintuan. Dahil nung umalis ako sa Iloilo, ay talagang desperate na ako noon dahil ng mga intriga, mga sa kapatiran. So, pati ang anak ko,
Wala na rin nagsimba, ganyan. Pero salamat sa Panginoon at bumalik na rin sila. Salamat sa Panginoon at dala nila ang kanilang dalawang anak. Sabi ko, palakihin mo yung anak mo sa church. Huwag mo talagang ihiwalay na mawili sa sanlibutan. Kaya ganun ang season ng ating buhay, mga kapatid. Kailangan natin ang mabuting panahon para sa atin. Huwag nating hayaan na ating buhay mapariwara sa sanlibutan ito. Dahil kapag nang pariwara, hindi natin alam kung saan tayo pupunta. Praise the Lord. Baka sabihin mong, langit ako. Kaya nga sinasabi sa Bible, mahirap nga sa isang banal na maligtas, ano pa kaya ang hindi banal? Kaya mga kapatid, magpatuloy na tayo magpapakabanal. Huwag nating suwayin ang banal na espiritu na magmamando sa atin. Kung pinipigilan tayo ng banal na espiritu na huwag gawin ang ganito, lalo-lalo na sa kasamaan, huwag natin gawin, mga kapatid. Magpipigilan tayo. Kaya mga kapatid, salamat sa Panginoon sa umagang ito, sa kanyang mga salita. At tayo po'y magsitayo. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. May kanya-kanyang oras ang lahat. Praise the Lord. Gaya ng ating kapatid na si Sister Colleen, last year, naghingi siya ng prayer request last 2 years. Sabi niya po, italangin natin si Papa. Yes. So, even though na hindi niya na alam na nalangin ako, so, sa ngayon, noong 2022. So, salamat at kahit ganun pa man, nakarating pa rin siya ng 2024. Dahil noon, nung sinabi sa akin, parang ano na talaga si Papa niya dati noon. Pero, binigyan pa siya ng 2 taon na provision sa kanyang buhay. Praise the Lord, hallelujah. Hallelujah. At sa kanya rin kayo, mag-take siya ng board, maalala natin. So, hindi natin sabihin na talagang okay na rin yun na ganito mangyari kaysa sa panahon pa na doon pa siya sa punto na kung doon na siya sa kanyang board exam, doon pa mangyayari. So, ganun ang panahon, mga kapatid. Ang Diyos may nilaan na bagay uuras para sa atin. Para sa anumang susunod na gagawin natin sa ating buhay ay maging matiwasay na ang ating pag-iisip. Praise the Lord. Nagaya na sa akin, ang pag-iisip ko dati, hindi ako mapakali dahil ang anak ko hindi pa nanampalataya, hindi pa bumabalik nung dito pa ako sa Palawan. Praise the Lord. Salamat, nung umuwi ako nung December, pinayuhan ko siya, bumalik ka. At naging masaya ang puso ko ng mga kapatid. At nagluha-luha, mata ko makita ko sila na nagsama-sama doon sa church. So ganun ang panahon, mga kapatid. Kaya huwag nating hayaan ng bawat isa sa atin ngayon, we free from each other. Na sana, huwag nang mabawasan ang bawat kapatiran na rito ngayon, kundi madagdagan pa. Ang bakanting upuan na ito, hanggang sa labas ay mapuno. Praise the Lord, hallelujah. Kaya mga kapatid, patuloy na tayo. Huwag nating indahin ang mga pagsubok na nangyari sa ating buhay. Dahil ang Diyos, sabi nila, ang panahon para sa atin. It's a good season for us. Minsan napakasakit na may mga kapatiran tayo na humiwalay sa atin. Pero huwag natin isipin na gano'n. Pagdasal natin, masana huwag natin sila makasama. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah.
Huwag lang natin silang i-curse na maligaw sila ng daan, kundi isama natin sila sa ating mga dasal, oras-oras man o araw-araw. Praise the Lord. Mga kapatid, just remember, never give up. Hindi tayo hihinto hanggang sa dumating ang ating panahon. Praise the Lord. Ikaw lang. Praise the Lord. Ginoon, panaliti ako, ing akong pag-alaga kanino, e wala ko'y mahimo sa akong pagkatao, pusa tabuni ko sa imong espiritu. Ikaw lamang ang akong sandiganan, ikinabuhi ko sa kalibutan. Di ko makahimo kung wala ang imong mga, pusa tabuni ko sa imong espiritu. Ang iyon ko ikaw, ayaw ako ipapili sa kabugnaw. Pinoon ako matagbaw, sa kumamong ako uhaw, pusa tabuni ko sa iyong espiritu. Magpatuloy lang tayo sa ating pagkain, ating hadikain, sa pagsamba sa ating buhay na Diyos. Huwag nating isipin ang mga negative side sa ating mga kapatid, kundi ipanalangin natin ang bawat isa na sa panahon na sila'y daho, na panahon sila'y lumayo, kung saan man sila naroon ngayon, patuloy lang tayo. Dahil di natin gusto na tayo lamang maliligtas. Yun ang inahangad natin Diyos. Alam ko ang Panginoon ay nasasaktan rin. Hallelujah, Shandaraka. Hallelujah, hallelujah, Shandara. Hallelujah, Shandara. Mga kapatid, ang Panginoon, alam ko na sasaktan siya ngayon sa mga bagay-bagay na nangyayari sa atin sa paghiwa-hiwalay natin. Magpatuloy lang tayo mga kapatid sa ating hadikain na sana dumating ang panahon makatipon-tipon tayo sa kanyang kaharian. Praise the Lord. Yun ang mensahe ng Panginoon sa akin ngayong umaga. Hallelujah. Na ang bawat isa sa atin, kung ano man naman nangyayari sa ating mga kapatid, napatuloy ba sila o hindi?
pagdasalan natin. Kung saan man sila naroroon, kung saan gusto nila. Huwag nating hadlangan ang kanilang kagustuhan kung sila may patuloy na sumasamba sa ating Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus, for your love. Dahil ang pag-ibig ng Diyos ay nasa atin. Ay mga kapatid, tayo magmahalan sa bawat isa. Mahalin natin ang ating mga kaaway. Isang napakahirap na bagay na gawin ng ating bawat isa sa atin. Pero yun ang sabi ng Panginoon. Hindi ako pumunta dito para kayo iligtas. Hindi ako pumunta dito para kayo pagalingin. Hindi ako pumunta dito para bigyan kayo ng blessing. Pumunta ako dito para sa pag-ibig ko sa inyo. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Hallelujah. Nasasaktan ang Panginoon, mga kapatid. Kapag tayo nabuklod-buklod sa bawat isa, ay tayo ngayon na narito, sikapin natin na magkaisa sa Espiritu at katotohanan. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Thank you, Lord, sa revelation na binigay niyo sa amin. Sa bawat isa sa amin, Panginoon, gabayan mo po kami. Ang mga bagay na ito sa sanlibutan, habang kami nasa sanlibutan, Panginoon, wala kami magagawa sa aming buhay. Kundi ay yung banal na Espiritu ang magkahit sa amin. Ikaw ang tagapayo, ikaw ang tagapapayapa sa aming puso. Salamat o Diyos sa umagang ito. Salamat Diyos sa mensahe na binigay mo sa bawat sa amin. Salamat o Diyos sa panahon na binigyan mo kami ng kapayapaan. Praise the Lord. Binigyan mo kami ng pag-ibig sa bawat isa. Salamat o Panginoon. Sa umagang ito, na iyong salita, sana hindi ito maging sayang sa bawat isa sa amin. Patubuin mo po ito, Panginoon, sa aming buhay, sa aming puso't isipan, na kung saan man kami naroroon, ay naroon ka rin na gumagabay sa amin. Salamat, Panginoon, kahit na sa mga kapatiran namin na hindi nakarating dito sa bahay-sambahan ngayon. Panginoon, gabayan mo po sila. Kung ano mang mga sakit na meron silang iniinda, Panginoon, ikaw lamang nakakaalam, Panginoon, kung ano nangyayari sa kanila ngayon. Kung mayroon sila dinaramdam, pagalingin mo po sila, Panginoon, sa iyong dakilang pangalan in Jesus' name. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Na sana muli sa susunod, magkatipon-tipon kami at madadagdagan pa kami, Panginoon. Ang mga bakanting upuan ito ay mapupuno. Hipuin mo po ang bawat puso ng mga taong naririto, Panginoon, sa aming Panginoon. Na sana'y masumpungan nila ang kanilang sarili na lumalapit sila dito sa pakikinig, lalo-lalo na ngayong umaga, ngayong tanghali, na narinig ang iyong mga salita, Panginoon. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Yes, Lord. Thank you. Thank you, Jesus, for your words. Salamat, Panginoon, sa kagalingan ng aming mga espiritu. Salamat, Lord. At ang ito ay aking binabalik ang kapangyarihan, ang kadakilaan sa iyong dakilang pangalan, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Ako po binabalik sa ating MC. Thank you po. Praise the Lord. Salamat, Brother Ray, sa salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. God bless you. At tayo po ay darako ng mga minamahal sa paalala ng mga minamahal ko, mga kapatid. Sa sunod na linggo po ang Bible study
ating Pastor Arnel, ang ating mensahe, ating Pastor Sergio, aming mga kapatid. Hallelujah. At mamaya, mga minamahal, kasi bukas may mag-glory. Hindi ko yung lakas. Ilipat natin yung gamit. Yung labas sa looban. Para masilinto po ito bukas. Awa ng Diyos. Mga minamahal. Sino pa mayroong paalala? Pastor? Wala na. Mayroon po tayong special offering, mga minamahal, para sa estudyante sa Mindanao. Binibigyan po ang awit sa ating Sister Iris para sa offering. Praise the Lord at malay po kayo magbigay ng mga
Manalangin tayo. Dakilang Diyos, maraming salamat sa iyong mga anak na nakapagbigay pa ng ibang mga gamit. Matulong ito Diyos sa aming kapatid sa Bible School. Magamit pa rin para sa buhay. Salamat, Panginoon, sa pagpalain mo ng labis, Panginoon, ng mga hindi nakapagbigay, yung pagpalain mo pang sa sunod, Panginoon, Panginoon, pagbigay sa iyo, makatulong sa iyo. Salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po ay magtatapos na mga minamahal. Hallelujah, praise God. Pinibay ko po ang isang awit at closing prayer at panalangin po sa ating pagkain sa ating brother Alhar sa kanyang pagkakataon. Okay, hallelujah. Bakit muna tayo mga kapatid? Salamat, salamat. Usab ikaw nagapanalangin ng walang puso ng bulato ng Dios na walay kautuyan. Salamat usab Ginoong ikaw nagamit sa imong katawhan alang sa imong pamiyaan sa gambala sa silong sa MC sa bala sa mga pag-awit sa imong pulong ipadayag karon. Salamat kay Ginoong ikaw nagapanalangin sa matag usa. Buti usab o Dios nga sa pagkapulong ng promotat na usab ikaw magapanalangin nga mamahimo Dios nga dala ang grasya kalinaw sa matag usa. Ikaw magapanalangin Ginoo nga magamit mo kami alang sa imong kamiyan. Salamat sa Ginoo sa pagkaon imong ipanalangin tuwid kay Dios ikaw maghatag kusugod so sa pagkaon sa lawas Ginoo ikaw panalangin sa andam mainit. Salamat sa imong kaayo nga ikaw panalangin nga ikaw maayo nga di ka na tapos ikaw sa salamat sa mga Ginoo Kristus ko tatapos. Amen.